sa inyo lahat, sa ating mga kaibigan at sa ating mga viewers. Ito po muli ang Apostolic Back to the Bible kung saan po ay nagpapahayag ng mga salita ng Diyos mula sa banal na kasulatan. At ito po muli ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At nakasama po natin muli ang ating kapatid na si Brother Edwin Duromal na isa rin po sa mga speaker dito mga kaibigan sa programang ito na Apostolic Back to the Bible. At bigyan natin siya panahon para sa mga pagbati. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. At binabati ko po ang kabuuan po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Binabati ko po kayong lahat ng magandang gabi sa ating mahal na Panginoon. At binabati ko rin po ang taga Bagungbong, Bulacan, Santo Niño, Family Alones, Resurrection Family, at Mercado Family. Binabati po na kayo ng ating Panginoon ng isang magandang gabi. At yun din po sa aking mga kamag-anak po dyan sa Limere, Iloilo, ginatamyaw ko po silang lahat. Ang aking mga uto dyan, sila Ninita Duromal, at si Jumari Duromal, Raquel Salcido, at ang aking pong mga kamag-anak po dyan sa abroad, sila James Villaros, Cynthia Villaros, at si Wilma Villaros. Binabati po namin kayo ng magandang gabi. At sa gabi pong ito ay nais po namin magpasalamat sa mga viewers na nakikinig. At mga kapatid, nais po namin kayong pasalamatan din sa inyong mga panood. At ngayong gabi ay binibigay po natin ang buong pagkakataon sa ating kapatid si Brother Aljon. Amen. Mga kaibigan at mga kapatid, ang nakaraang pong Martes ay tinalakay po natin ang tungkol po sa pagka-Diyos na ating Panginoong Kristo. At sa atin po ay meron pong mga comment at mga katanungan dito, Kapatid Edwin. No? Ang tanong ni Alex Tabang, ang dinala ni Maria ay ang pagkatao ni Jesus para manahan ang Diyos sa Kanya. Okay. At ang mga katanungan pa ay ni Herwin Hernando, yun po bang kinikilala ng Panginoong Jesus na Diyos na tunay? Ang nag-iisang Diyos po ba? Okay, magandang araw sa iyo, Brother Herwin Hernando, at salamat din po sa inyong mga katanungan. Ito, unahin natin, Brother Edwin, no, yung kay Brother Alex Tabang. Okay. Ang tanong po ni Alex Tabang, ang dinala ni Maria ay ang pagkatao ni Jesus para manahan ang Diyos sa Kanya. Dito, Brother Edwin, walang problema rito sa kanyang katanungan. No? Parang itong tanong na merong paliwanag na. No? So, sabi po ng Bible, mga kaibigan, dito po sa aklat ng Mateo 1 at ang versikulo ay 18. Ito po ang sabi. Ang pagkapanganak nga kay Jesucristo ay ganito, sabi roon, nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila nagsama, ay nasumpungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Maliwanag ito Yung dinala ni Maria, mga kaibigan at mga kapatid, yung nagdadalang tao, yung laman ito ng ating Panginoong Jesucristo no? Ito yung tao na ipinanganak ni Maria. Ngayon, at nang ito yung ating Panginoong Jesus ay nanahan sa Kanya ang Diyos, ang sabi niya ngayon. Kaya po nanahan, mga kaibigan, ang Diyos sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat yung Espiritu Santo, Brother Edwin, ay ito'y nanahan sa ating Panginoong Jesucristo nang siya ay nabautismuhan sa ilog ng Jordan. Paano po ba, mga kaibigan, nanahan sa atin ang Diyos? Porkit ba nanahan sa ating Panginoong Jesucristo ang Diyos ay Diyos na siya? Ano, Edwin? Kasi ang sabi, mga kaibigan po ng sinabi ng banal na kasulatan na kung nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, ay Diyos po ba siya? Isang katanungan po sa atin yan, mga kapatid. Ngayon, lilinawin lang natin, mga kaibigan ko, mga viewers, na nananahan sa Kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos.
Ngayon, kung nananahan sa kanya ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos, Brother Aljon, Diyos na po ba siya? Amen. Dahil mayroon pong sinabi ang banal na kasulatan, si Apostol Pablo, siya po ang may sabi rin na ang Espiritu Santo nananahan din po sa atin. Ang sabi po sa Korinto 3:19, pakibasa po, Brother Aljon. Unang Korinto 3 at ang bersikulo ay 16. Pwede Edwin, no? Unahin natin to. Hindi ba ninyo nalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So makatwid ba ni Edwin, no? Yung nananahan, yung Espiritu ng Diyos, no? Yung Espiritu ng Diyos, ito rin yung Espiritu Santo mga kaibigan at mga kapatid Ngayon, ang Diyos po ay sumasa atin sapagkat yung Espiritu Santo, ito ay nanaan sa atin. Kasi kung titingnan mo, Buddy Edwin, dito po sa Gawa 10:38, sabi rito ganito. Sa mga bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan na naglilibot na gumagawa ng mabuti at nagpapagaling sa lahat ng mga pinapahirapan ng Diablo sapagkat sumasa kanya ang Diyos. So maliwanag to, Buddy Edwin, no? Na ang Panginoon Kristo, nang siya po ay nagpapalayas ng demonyo, mga kaibigan at mga kapatid, ay sumasa kanya po ang Diyos. Ito. Kung ba sumasa kanya ang Diyos, ay siya ba ay Diyos? No? Mga kaibigan, isa po yung katanungan. Sa Bible, si Jose, sumasa kanya rin ng Diyos No, Buddy Edwin, pakinggan po natin. Dito rin po sa aklat ng Gawa. Sa 7 at ang bersikulo po ay 9. Pakinggan niyo po mga kaibigan at sa ating mga viewers. At ang mga patriarka sa udyok na kainggitan kay Jose ay ipinagbili siya upang dalhin sa Egypto. At ang Diyos ay sumasa kanya. Kay Jose pala sumasa kanya ang Diyos lalabas na si Jose Diyos din. Opo, dahil sa sinabi nila na sumasa kanya ang Diyos, nangangahulugan kung yung ang sinasabi ng banal na kasulatan, sumasa kanya ang Diyos. Ay si Jose, Diyos din ang lalabas. Magiging Diyos din si dahil Jose. sinabi ng Panginoong Hesukristo, sumaka sa kanya ang Espiritu Santo ng Ama. Ngayon, ito po ba ay nangangahulugan ng sinabi ng banal na kasulatan na sa kanya nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos? Diyos po ba siya? Ayun. So, yun ang magandang tanong kasi kagaya na, kasi ang tanong nila na yung pinanganak na si Jesus, yung tao, ay sumasa kanya ang Diyos. Ngayon, siguro ang paiwatig ng ating kapatid, kung ba sumasa kay Jesus ang Diyos, ay Diyos na siya. Kasi nabasa natin na sa 10:38 ng Gawa, mga kaibigan, nagpapalabas ng demonyo ang Panginoong Hesus sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya. Kasi kung Diyos na siya, hindi nasasa kanya ang Diyos. No? Kasi Diyos na Ngayon, sa Bible, sa 7:9 of the book of Acts, kay Jose, ang Diyos din ay sumasa kanya. Mga kaibigan, lalabas na si Jose ay magiging Diyos din. Sapagkat ang Diyos ay sumasa kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang napakaliwanag. Ngayon, meron nagsasabi ba, Edwin, na yung Diyos daw ay pinaghiwalay-hiwalay natin. No? Na problema, no? Pinaghiwalay daw yung Diyos. May anak, meron daw ama, merong Espiritu Santo. Ang nangyari, pinaghiwalay-hiwalay daw natin ang Diyos, Brother Edwin. So, ano masasabi mo dyan? Ito po ay, kung mayroon po tayong mababasa na kung magkakahiwalay po sila, ay ang Panginoong Hesukristo rin po mismo ang nagsabi na mayroong ama, mayroong anak, at mayroong pong Espiritu Santo. Ngayon, basahin po natin sa Mateo 28:19 kung ano po ba ang sabi ng banal na kasulatan. Ito po ay pahayag mismo ng ating Panginoong Hesukristo na mayroong pong ama. Amen. Basahin po natin, mga kaibigan, kasi ang pahayag nila pinaghiwalay natin ang Diyos. Kumbaga sa yung terminong kinatay, no? Pinagkati-hati.
no? Kagaya ng sinabi ng ating kapatid, no? Sa Matthew 28:19. Ito, malinaw ito. Ito, pinagbukod-bukod din ito ng Panginoong Hesus, eh. No? Pakinggan niyo po. Dahil dito'y magsiyaon nga kayo, gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ito magkakabukod, eh. Sa mga kapatid, Brother Aljon, nung sinabi po ng Panginoong Jesucristo, siya mismo po ang may sabi, sa pangalan ng Ama. Mayroon pong tama, di ba? May no? Ganon din po sa pangalan ng Anak. May at din. At mayroon din po sa Espiritu Santo. So, ang tatlong ito, hindi po kami naniwala po kami, ito po'y pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo na mayroon pong Ama, mayroong Anak, at mayroon pong Espiritu Santo. Ngayon, mga kaibigan po namin, mga viewers, ang Ama po, mayroon po siyang gampanin. Ganon din po yung Anak. At ganon din po ang Espiritu Santo. Ang gampanin po ng Ama ay paglalang. Ang gampanin po ng Anak ay pagtubos. At ang gampanin po ng Espiritu Santo, ito ay tumutulong. Tumutulong po. Ito po ibinigay ng Ama sa Anak. Ang buhay ng kanyang anak. At ito po nagmula sa Ama. Amen. So sa makatuwid, mga kaibigan po namin, na ang Ama ay mayroon po siyang sariling buhay. Gayon din po ang Anak, mayroon din po siyang sariling buhay. Saan po nanggaling ang buhay ng Anak? Di ba? Ipinagkaloob ng Ama sa kanyang anak. Amen. Ito po ay pahayag mismo ng ating Panginoong Jesucristo. At mga kaibigan, hindi po natin pinaghati-hati po ito. Kundi, bagkus papaliwanag po natin sa inyo na hindi po namin pinaghihiwalay ang Diyos na iisa. Sapagkat sabi ni Judas, mayroon tayo lamang isang Diyos. Di po ba? Sabi sa... Sabi natin, no? Sa Jude, kailangan maganda. May versikulo. 1:25. Kasi pagka walang versikulo, mahirap. Baka sabihin nila, wala tayong patayan. Kailangan may patayan tayo. 1:25 ng Jude, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Sumakanya nawa ang kalwalatian, ang karangalan, ang paghahari at ang kapangyarihan, kauna-unahang panahon, ngayon at magpakailanman siya nawa. So maliwanag ito ba, Edwin, no? Yung pinahayag po na ating kapatid, no? Na yung pinaghihiwalay-hiwalay namin ng Diyos, hindi po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Katunayan nga yung ating Panginoong Kristo sang-ayon, eh. Kasi ang pahayag ng Panginoong Kristo, mga kaibigan, kung uulitin po natin, sa English, ang pagkakasalin po sa English sa Matthew 28:19, sabi rito, "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." No, merong N, eh. No, sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasi ang problema kasi ba, Edwin, ang kinikilala nilang Diyos, yung Jesus Christ, walang problema yon, no? Pero yung pangalan na Ama, yung Ama, Anak, Espiritu Santo, hindi nila tinatanggap yun. Pinag-iisa nila. So mga kaibigan, maliwanag, no? Sabi ng Panginoon Kristo, bautismo sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. So si Pablo ba, Buddy Edwin, sang-ayon din ba sa sinabi ng ating Panginoong Kristo na merong Ama, Anak, at Espiritu Santo? Kailangan meron tayong talata, no? Basahin po natin sa unang Korinto. Kalawang Korinto. 13:14. Pakinggan niyo po. Sa 13:14 na ikalawang Korinto, ang biyaya ng Panginoong Kristo. No? At ang pag-ibig ng Diyos. Ilan na po? Dalawa. At ang pagigipisan ng Espiritu Santo, sumainyong nawang lahat. Ito, pinag-iwalay din ito ni Pablo, eh. Diba, maliwanag, eh. Nung una, sinabi ng Panginoon, bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pinagbukod-bukod niya, pero iisa yung pangalan, no? At gayon din po si Apostol Pablo, ang sabi niya rito sa ikalawang Korinto 13:14,
ang biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisan ng Espiritu Santo sumaingaw ang lahat. Pinagbukod-bukod nila, pero iisa lang ito mga kaibigan at mga kapatid. Iisa sila sa pangalan, mga kaibigan at mga... Hindi po namin hinati yung Diyos, kundi ang mga apostol, mga kaibigan, at gayon din ang ating Panginoong Kristo, ay pinagbukod-bukod niya rin na kailangan natin tanggapin na merong Ama, merong Anak, at meron pong Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid. Dito nga tayo babautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. At ang pangalan nila ay walang iba kundi Jesus Christ. Kaya nga, bautismo natin, mga kaibigan, ay sa pangalan ng Panginoong Kristo, sapagkat tayo naniniwala na ang pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo, ito po ay pangalan ng Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po namin pinag-iwalay-hiwalayan Diyos. Ngayon, sinabi ni Pablo, ng Panginoong Kristo, Ama, Anak, Espiritu Santo, at gayon din kay Apostol Pablo. Tanungin naman natin si Pedro, baka meron din siyang pinagbukod-bukod, mga kaibigan at mga kapatid. Pakinggan niyo po sa unang Pedro 1 at ang bersikulo po ay 2. Pakinggan po natin. Ayon sa maunang kaalaman ng Diyos Ama. Bilangin mo mali din, no? Isa. Okay. At pagbabanal ng Espiritu Santo. O, dalawa na. Dalawa. Upang magsitalima at mawisikan ng dugo ni Jesucristo. Yung tatlong mga kaibigan, pinagbukod-bukod din ng mga apostol Nanguna nga yung Panginoong Jesucristo. Ang pangalawa si Pablo. Ang pangatlo si Pedro, mga kaibigan. Sa tatlong talatang itong mga kaibigan, malinaw. Hindi po namin pinag-iwahiwalay ang Diyos. Yung mga apostol nga, mga kaibigan, pinagbukod-bukod nga nila. Bakit? Kasi kailangan natin tanggapin na meron talagang Ama, merong Anak, at merong Espiritu Santo, mga kaibigan at mga kapatid. Napakalinaw po yan, napahayag po ng banal na kasulatan. Okay, meron pa rito mga tanong, no? Sa pangalan lang po ba iisa ang Ama at Anak, pati ng Espiritu Santo? Ito, malinaw ito. Yung tanong ni Herwin Hernando, sa pangalan lang po ba iisa ang Ama, Anak, at pati ng Espiritu Santo? Kasi, ang mangyari nito, Brother Edwin, no? Naniniwala kasi ang iba na may iisang Diyos na merong tatlong persona. Kaya po ang paniniwala ng iba Yan po yung aral ng Trinity. Ngayon, tanungin po natin ang Biblia, mga kaibigan. Ilan po ba ang persona sa banal na kasulatan? Kasi nga, ang pahayag po ng ating kapatid, iisa lang ba sila sa pangalan? Okay, patunayan po natin, mga kaibigan at mga kapatid, iisa lang ba sa pangalan ang Ama, Anak at Espiritu Santo? Maliwanag po yung pinahayag po namin sa inyo, mga kaibigan. Sa Matthew 28:19, nasabi po ng ating Panginoong Kristo na bautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Maliwanag yun, Brother Edwin, no? Ngayon, umpisahan natin, Brother Edwin, sa anak, no? Ano po ba yung pangalan ng anak, mga kaibigan at mga kapatid? Dahil, ang sabi ng Panginoong Kristo, kung kayo ay hihingi sa Ama, ay i-address nyo sa pangalan ko, mga kaibigan at mga kapatid. Painggan po natin sa aklat po ng 1:16 at ang bersikulo po ay 23. Ability ganito. At sa araw na iyon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Pagkahihingi ka pala, mali-admit sa Ama kailangan i-address mo sa pangalan ng Panginoong Kristo. Parang isang halimbawa lang ito, no? Kung hihingi ka ng tulong sa presidente ng Pilipinas, hindi mo pwede i-address kay Gloria kasi si Gloria hindi na siya yung Pangulo. I-address mo kay Ferdinand Marcos Jr. Sasagot ngayon ang presidente ng Pilipinas sapagkat in-address mo sa pangalan ng presidente. Mga kaibigan at mga kapatid, kaya kasabi Panginoon Kristo, kung ano mang inyong hihingin sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Bakit? Kasi yung pangalan ng Ama, ibinigay niya sa Anak. Kaya kung hihingi ka sa Anak, sa Ama, kailangan gamitin mo yung pangalan ng Anak sapagkat yun ang pangalan ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid, na ibinigay niya
sa kanyang anak, mga kaibigan at mga kapatid. So, may mga tanong pa rito. Ang tanong niya, sa pangalan lang ba iisa? Okay, maliwanag ito. Ngayon, patunayan natin, Brother Edwin, no? Sa pangalan lang ba iisa yung ating Diyos? Ang pangalan po, mga kaibigan, ng anak, ito po ay ibinigay ng Ama. No? Kasi baka nila, iisa rin sa kalagayan. Baka maaari sabihin nila na, Diyos ang Ama, Diyos ang Anak, Diyos ang Espiritu Santo. Yan ang mangyayari. Lalabas Trinity o magiging 3 in 1 kasi ang gagamitin niyan talata nito, mga kaibigan. Ito yung 1 John 5:7 eh. Ito ang paboritong gamitin ng mga Trinitarian. Ito sa 5:7 of the book of 1 John. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Ito po yung ginagamit ng iba ngayon. At anong ating kapatid? Iisa lang ba sa pangalan? Opo, mga kaibigan. Iisa po sa pangalan ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo. Ngayon, yung Ama, Brother Edwin, no? Sabi niya doon sa John 5:26, kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din po ang anak, pinagkalooban niya ng buhay sa kanyang sarili. So, Brother Edwin, itong anak, meron itong sariling kalagayan, mga kaibigan at mga kapatid. Kung tinutukoy po ninyo na yung Panginoong Kristo na nasa lupa, ay meron po siyang kalagayang sarili, mga kaibigan at mga kapatid. At yung anak po ay meron din, ang ama po ay meron din po kalagayan bilang espiritu. Pinagkalooban niya ng buhay yung anak, mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan niyo po, sa John chapter 5, verse 26, ano po ang sabi po ng banal na kasulatan? Sapagkat kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Maliwanag po ang payag po ng ating Panginoon Kristo na kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Gayon din ang anak, pinagkalooban niya na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. Meron pong sariling buhay ang Ama at meron din pong sariling buhay ang anak, mga kaibigan at mga kapatid. So, tingnan natin, ito si Brother Hermes Hernando, maraming tanong ito eh. Kung ganun po, kung nabigay na yung pangalan ng Ama sa anak, edi wala ng pangalan ng Ama. O di kaya po nawala na ang karapatan ng Ama dahil naibigay na niya ito sa anak. Okay, magandang tanong ito, no? Sabi niya, kung naibigay na yung pangalan ng Ama sa anak, edi wala ng pangalan yung Ama. O di tingnan natin, mga kaibigan, wala na bang pangalan yung Ama sa 9 ng Mateo? Pakinggan po natin, mga kaibigan. Meron pa rin eh. Pakinggan niyo po sa 9 ng Mateo. Sabi niya, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. May pangalan po, mga kaibigan. Kaya nga, Ama namin, sumasalangit ka. Dapat kung walang pangalan to, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ka nawa namin. Hindi. Sambahin nawa ang pangalan mo. Meron pa rin pong pangalan na ini-introduce ang ating Panginoong Kristo. Mga kaibigan at sa ating mga kapatid, meron pa rin po, mga kaibigan, hindi po mawawala yung pangalan na yon, mga kaibigan, na ibinigay niya sa kanyang anak. Ito ngayon pinakilala ng anak yung pangalan ng Ama. Ito ang purpose ng anak. Kaya siya rito naparito sa libutan upang ipakilala ang pangalan ng Ama. Hindi mawawala ang pangalan ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, basahin po natin sa 17:6 ng 1. Ito po ang payag po ng Biblia. Ipinahayag po ang iyong pangalan sa mga tao. Kung nawala po yung pangalan ng Ama na ibinigay niya sa anak, wala nang ipapahayag ang Panginoong Kristo na pangalan sa mga tao, mga kaibigan at mga kapatid. Tuloy. Na ibinigay mo sa akin mula sa libutan, sila'y sa iyo, sila'y ibinigay mo sa akin. At tinutupad nila ang iyong salita. Meron pong pangalan, mga kaibigan. Meron pa pong authority ang Ama. Kaya nga, ang payag po namin kagaya na kung paano ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, gayon din po ang anak, pinagkalooban niya ng buhay sa kanyang sarili. Ngayon, ang tanong ng ating kapatid, nang ibinigay ba yung pangalan ng Ama sa anak, wala ng pangalan yung anak, ay wala ng pangalan yung Ama. Yun ang kanyang kontrobersya. Ngayon, sabi ni Kristo, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung wala ng pangalan yung Ama,
hindi na sasabihin ni Jesus na, Ama namin nasa langit ka, sambahin ka ng nawa namin. Kundi ang sabi niya, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Yung pangalan ng Ama, ito yung tatawag kasi, Brother Edwin, ito yung tinatawag na proper name. Kasi maraming pangalan ang Diyos noon. Ito yung mga common name, yung mga pambala ng pangalan, no? Ngayon, yung common, proper name na ibinigay ng Diyos, ng Ama sa kanyang anak, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang ipinakilala ng ating Panginoon Kristo. Kaya nga, yung pangalan ng Ama na ibinigay sa anak, dito tayo sa sampalataya eh. Kasi pag tayo ay sasampalataya, sa pangalan ng anak na ibinigay ng Ama, meron po tayong buhay na walang hanggan sa unang 1:5 at versikulo 13. Okay, may tanong pa ata si Brother Erwin. Mukhang ginaganahan si Brother Erwin. Okay, tuloy mo, Brother Erwin. Kung gano'n po, kung naibigay na, okay, naulit lang, no? Ano po ba yung pangalan na nasa Ama na iniwan nung ibinigay sa anak? Ibig po bang sabihin, dalawa silang gumagamit ng pangalang Jesus? Ito, magandang tanong ito, Brother Edwin, no? Okay, sabi niya, ano po yung pangalan na nasa Ama na naiwan nung ibinigay sa anak? Ibig po bang sabihin, dalawa silang gumagamit ng pangalang Jesus? So, ito, Brother Erwin, no? Dahil ibinigay ng Ama yung pangalan niya sa anak, hindi na pwede ipakilala ng anak na yung pangalan ng Ama na nasa langit ay Jesus kasi nasa kanya na eh. No, mga kaibigan. Ngayon, sasabihin nila, ang pangalan ng Ama si YHWH. No? At yung pangalan ng anak eto si Jesus Christ. Yun po ang nangyayari, mga kaibigan at mga kapatid. Yung pangalan ng Ama na pinahayag po namin kaganina, na ibinigay niya po ito sa anak. At ito ay ipinakilala ng anak sa mga tao. Ngayon, hindi po dalawa yung Jesus Christ, kundi yung original na may-ari ng pangalan Jesus. Ito po ay walang iba kundi ito yung pangalan ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. At ito po ay ipinakilala ng anak sa mga tao. Ngayon, siyempre, sabi ni Kristo, sa John 5:43, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Hindi niya sinabi, naparito ko sa pangalan ni Jesus. Jesus na nga pangalan niya eh. Kundi sabi niya, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, kung naparito siya sa pangalan ng Ama, ano ba yung pangalan na ibinigay sa kanya ng Ama? Pakinggan po natin mga kaibigan sa 1:4 ng Hebreo. Ito papayag ng Biblia. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel, palibasay, nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Kaganino ba nagmana ng marilag na pangalan? Yung anak, hindi naman pwede na yung kanyang marilag na pangalan, manahin niya kay Jose. Kasi hindi naman yung anak niya sa espiritu Nagmana ito ng marilang na pangalan sa Ama. Mga kaibigan at mga kapatid. Nagmana ng pangalan yung anak na ibinigay sa kanya ng Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Maliwanag po yan. Kasi po, siya ay binigyan ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanya. Nagmana ng marilag na pangalan. Kanino niya imamanahin yung pangalan? Walang iba kundi sa kanyang Ama. Sapagkat yung pangalan na yon, yun ang ibinigay sa kanya ng Ama. Pakinggan po nyo sa Filipos 2 at ang versikulo po ay 9. Pakinggan po natin. Kaya siya naman ay pinadakilan ng Diyos at siya'y binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Sabi dito mga kaibigan, kaya siya naman ay pinadakilan ng Diyos, siya'y binigyan ng pangalan lalong sa lahat ng pangalan. Ano yung pangalan na ibinigay sa kanya? Upang sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Mga kaibigan, mga kapatid, sa pangalan pala ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod na nangasa langit at nangasa lupa. Kung iba ang pangalan ng Ama kay Jesus, papayag ba ang Ama luluhod sa pangalan ni Jesus? Kayo pong sumagot.
Kundi sabi ng Bible, lahat ng tuhod na nanga sa langit, nasaan ba yung Ama? Brother Edwin? Nasa langit. Nasa langit. Mayroon po isang katanungan dyan, Brother Aljon. Kasi po, sinabi nila na, paano po luluhod ang Ama? Dahil po ang Ama ay wala siyang tuhod, espiritu siya. Ayun, magandang tanong doon. Sabi ni Pablo, upang sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod sa nanga sa langit. Hindi naman sasabihin ni Pablo na lahat ng tuhod ay luluhod sa langit. Kung yung mga nasa langit, walang tuhod. Lalabas mga penguin yun. Na magiging mangyayari. Ang mga angel luluhod sila Sumasamba yung mga angel, Brother Edwin. Kung sumasamba yung mga angel, may mga tuhod yun. May mga kamay yun. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, sabi ni Pablo, lahat ng tuhod na nasa langit ay luluhod. Hindi naman sasabihin ni Pablo na lahat ng tuhod ay luluhod sa langit. Kung yung mga nasa langit, walang tuhod. Maliwanag yung mga kaibigan, mga kapatid. Kahit ngayon walang tuhod sa ilalim ng lupa. Ano ba yung mga nasa ilalim ng lupa? Yung mga ahas, yung mga anumang bagay na gumagapang, luluhod din sa pangalan ni Jesus. Mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, ang payag ko, mga kaibigan, kung iba ang pangalan ng Ama sa ating Panginoong Jesus, papayag ba ang Ama luluhod sa pangalan ni Jesus? Mahirap yung mga kaibigan, no? Baledwin, no? Parang mahirap yun na yung Ama, luluhod siya sa kanyang anak. Hindi papayag yung Ama. Bakit siya hindi papayag? Kasi sabi ng Panginoong Kristo, sa John chapter 14 verse 28, ang Ama ay lalong mas daila sa akin. Mas lalong daila pala yung Ama. Bakit luluhod yung Ama sa pangalan ni Jesus? Hindi papayag yung Ama kasi ang Ama, mas daila siya sa Panginoong Jesus. Pinapahayag yan ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung sa pangalan ni Jesus lahat ng tuhod ay luluhod, hindi luluhod ang Ama. Kasi yun ang pangalan na ibinigay niya sa anak. Matthew 1:21, at siya'y manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag mo sa kanya Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 4:12 ng Gawa, walang ibang pangalan na ibinigay sa sinong ng langit na sukat natin ikaliligtas liban sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Kaya maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. No? Ipinahayag, pinakilala ng Panginoong Kristo yung pangalan ng Ama. At yung pangalan ng Panginoong Kristo, ito po ay ibinigay. Kaya nga po, sa sampalataya tayo, Brother Edwin, sa pangalan ng anak Sa pangalan ng anak ng Diyos. Doon tayo sa sampalataya. Kasi yung pangalan ng anak ng Diyos, yun ay ibinigay ng Ama sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya hindi pwedeng lumuhod yung kung iba ang pangalan ng Ama sa anak at ang pangalan ni Jesus ay hindi pangalan ng Ama. Luluhod Jehovah sa pangalan ni Jesus. Kasi lahat ng tuhod ay luluhod. Maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, ang payag po ng Bible, may iisa po sila sa pangalan, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon, anong katunayan? Ito yung Espiritu Santo susuguin din ng Ama no? Sabi niya, sa John 14:28, no? Ito po payag po ng Bible. Sabi nito ay ganito. 26, datapwat ang mga aliw sa makatidbagayang Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan. Siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpapaalala ng lahat na sa inyo yung aking sinabi. So maliwanag po yan, mga kaibigan at mga kapatid, no? Yung Espiritu Santo, sabi ng Panginoon Kristo, susuguin ng Ama sa aking pangalan. Kaya nga po, mga kaibigan, wala pong nakakakilala sa Ama, kundi yung anak. At walang nakakakilala sa anak, kundi yung Ama. Pakinggan niyo po sa isang talata po ng Mateo sa 11. At ang talata po ay 26 hanggang 27. Maliwanag ito, mga kaibigan, no? Oo nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Ang lahat ng mga bagay ay ibinigay sa akin ng aking Ama. May nagbigay, no? Iba'y nagbigay doon sa tumanggap. Sino mang hindi nakakakilala sa anak, kundi ang Ama, at ang sino man ay hindi nakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong ibiging pagpapahayagan ng anak. Kaya nga po, ang magpapasya na upang makilala natin yung Ama ay walang iba kundi yung anak no? Kaya nga, tinanong niya si Pedro. Pedro, sabi ng iba, sino ako?
Sabi ng iba po, kayo si Elias. Sabi ng iba, kayo si Jeremias. O kaya kayo si Isaias. O kaya isa sa mga patay na buhay na maguli. Sino ako? Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos. Bakit? Ang nagpapahayag kasi, walang iba kundi yung anak, no? Binigyan niya ng karapatan. Kaya nga, ang nakakakilala sa ama ay ang anak. At ang nakakilala sa anak, kundi ang ama. Ngayon, pakilala natin yung anak, no? Nung tanungin natin, Panginoong Hesus, paano niyo po ba pinakilala yung anak? No? Pakinggan niyo po. Sa isang talata po ng sa 1:1-18, walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yung pala yung pagpapakilala, mga kaibigan, no? Pinakilala po ng anak ang Ama. Yung anak na sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Paano niya ito pinakilala? Brother Edwin, no? Pakinggan niyo po. Sa isang talata po ng Biblia. Dito po sa 1:4-24. Ito po payag po ng Biblia. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangan magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Ang pagpapakilala po ng Panginoon Kristo sa Espiritu, no? So, Espiritu ng Ama sa kalagayan, at naparito siya, sabi niya, naparito ako sa pangalan ng aking Ama. Ngayon po mga kaibigan, kung siya po ay naparito sa pangalan ng kanyang Ama, ano po ba ang taglay na pangalan ng Ama? Maliwanag po na ang taglay na pangalan ng anak ay walang iba kundi yung pangalang Jesus Christ. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, lahat po ng tuhod, mga kaibigan, ay luluhod. Ngayon, paano naman ipinakilala ng Ama yung anak? No? Pakinggan niyo po, mga kaibigan. Sabi niya po sa Matthew chapter 3, verse 11, paano niya? Sabi niya rito sa 3:16 para maliwanag. At narito ang isang tinig na mula sa mga langit na sabi, ito ang sinisinta kong anak, siya ang lubos na kinalulugdan. Pinakilala ng Ama ang anak, sabi niya, ito sinisinta kong anak, siya kung lubos na kinalulugdan. Kaya makikilala po natin yung pangalan ng Ama sa pamamagitan po ng kanyang anak. Dahil walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. Kaya nga po sabi ni Kristo, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Ayaw ba natin tanggapin ang pangalan Jesus Christ? Na yun ang pangalan ng Ama? Na ibinigay niya sa kanyang anak? At nang ibinigay niya sa kanyang anak, ay pinakilala naman ng kanyang anak. Kaya nga po, dito tayo sumasampalataya sa pangalan ng Panginoong Kristo. At yung pangalan ng Panginoong Kristo, sabi ni Pablo sa 13:8 ng Hebreo, si Yesu Kristo, siya rin ang kahapon, ngayon, oo, at magpakailanman. Yung pangalan na ito, walang katapusan. Magpakailanman ito, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya maliwanag po na pinakilala po ng banal na kasulatan na yung pangalan ng anak ay siya rin pong pangalan ng Ama. Kaya iisa po sila sa pangalan. Kaya ngayon Matthew 28:19, baptizing them in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of Holy Ghost, mga kaibigan. Kasi nga, mga kaibigan, kung magkakaiba sila ng pangalan, Brother Edwin, no? Dapat ang payag po ng Bible, no? Kasi bautismuhan sa mga pangalan. Yun dapat eh. Kaya nakalagay kasi, mga kaibigan, singular, bautismuhan sa pangalan. Ngayon, kung iba ang pangalan ng Ama, at iba yung pangalan ng anak, at iba rin ang pangalan ng Espiritu Santo, hindi sila magkakasundo. Hindi sila magkakasundo doon sa iisang pangalan. At saka magka-kontra-kontra, Brother Alvin, sa sinabi po ni Juan. Na dahil sabi ni Juan na ibinigay ko ang pangalan sa anak. Ngayon, ito po yung pangalan na ibinigay ng Ama sa anak. Ito naman ngayon, ibinahayag ng anak sa mga tao. Kaya, mga kaibigan, hindi po magkakakontra-kontra ang Biblia. Ito po ay... Ito, mga kaibigan, no?
Sabi sa Matthew 28:19, linawin ko lang. Bautismuhan sa pangalan ng Ama. Ang pangalan ng Ama, Jehovah. Tapos yung pangalan ng anak, Jesus Christ. Tapos yung Holy Spirit, iba rin yung pangalan. Ano po yung iisang pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo? Kung ang pangalan ng Ama ay Jehovah, wala akong nabalitaan sa Bible na nabautismo sa pangalan ni Jehovah. Wala. Kundi lahat ng mga apostol, ang kanilang mga alagad, ay nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo, sapagkat kanilang naunawaan na yung pangalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo ay walang iba, kundi ang pangalan ng Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. So, tingnan natin, batiin natin muna yung ating mga viewers, no? Si Brother Herwin, pangalan ito, mabasa yung kanyang pangalan. Si Brother Herwin Hernando, salamat mga kaibigan. Sabi niya, hindi po literal pag sinabing luluhod po kundi papasakop po sa pangalan ni Jesus. Yan po yan, pastor. Hindi raw literal, no? Sama sa iyo, Brother Herwin, no? So parang napakahirap nito kung spiritual mo ito, tapos gagawin mo literal, lalabas yung tuhod hindi rin literal. At si Kristo, hindi rin magiging literal. Kasi mga kaibigan at mga kapatid, kailangan po meron po tayong batayan sa banal na kasulatan. Na kung sasabihin natin na hindi po literal ito, kailangan meron tayong batayan Sa Biblia, mga kaibigan, kailangan bawat sasabihin natin, meron po tayong talata. Kasi mahirap na magsasalita po tayo, wala naman sa Biblia. Delikado po yung pag wala sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga, pero nagpapasalamat tayo kay Brother, sabi nga rito, lalabas po talaga, pastor, na iisa ang pangalan, pero dalawa ang gumagamit, at magiging tatlo po pati ang Espiritu Santo ay sa inyong mga paliwanag. Pagkaunawa po, ang pagkaunawa ko po sa mga pahayag ninyo, sabi niya, lalabas po talaga, pastor, brother lang po, na iisa lang ang pangalan, pero dalawa ang gumagamit, pero hindi ko masyado maano to, no? Dalawa ang gumagamit at maging tatlo pa, pati ang Espiritu Santo, ayon sa inyong pagpapaliwanag. Okay. Wala po yatang talata po yung sagot ni brother. Kasi sabi nyo, ibinigay yung name ng Ama sa anak. Ibig sabihin na wala na ang name ng Ama. Grabe. Kaibigan, mga kapatid, kung i-interpret po natin yun na ibinigay, tapos wala ng pangalan yung Ama. Pati Edwin, ang binigyan ka ba ng pangalan ng tatay mo? Wala na bang pangalan ng tatay mo? Siyempre, yung pangalan ng ama ko, nanatili pa rin sa Ayun, may pangalan pa rin, mga kaibigan at mga kapatid. Nanatili yun, mga kaibigan. Pero, hindi naman siya sabi ni Jesus na ang pangalan ng aking ama, Jesus. Malilito po yung mga Hudyo, mga kaibigan at mga kapatid. So, ibinigay ng pangalan ng anak. Hindi ibig sabihin na ibinigay yung pangalan ng ama sa anak wala nang pangalan ng anak kasi hindi na sasabihin ni Kristo na Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung walang pangalan yung ama, wala silang sasambahin na pangalan sa ama. Yun po ang mangyayari, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya nga, hindi porkit ibinigay yung pangalan sa anak wala nang pangalan yung anak. Parang sa iba yan, no? Hindi porkit binigyan ka ng pangalan ng tatay mo. Tatay mo wala nang pangalan. Nanatili pa rin yung pangalan. Meron pa rin, mga kaibigan. Tinatawag si Brother Edwin na normal. Tatay niya tinatawag din na normal yun mga kaibigan at mga kapatid. Nung mananatili pa rin yung mga kaibigan. So, wag po natin bigyan ng ibang kaulugan, mga kaibigan at mga kapatid, na sabihin natin wala ng pangalan yung ama. Kaya nga sabi ni Kristo, Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kung walang pangalan yung Ama, dapat hindi niya sinabi ni Kristo na Ama namin, nasa langit ka, sambahin ka nawa namin. Hindi, ang pinapasamba ni Kristo ay walang iba, kundi pangalan. Ito, matindi ang mga tanong ni Buddy, Okay. Batiin natin si Jasper Bigorio. Sino po ang tunay na Diyos? Okay, maganda tanong ito. Okay, basahin natin, Brother Edwin, kung sino ang tunay na Diyos, no? Sa 17:3 ng 1. Madami viewers natin, Brother Edwin. 17:3 ng 1, pakinggan nyo po. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makaliit bagay si Jesu Kristo.
So, ang tanong po ng ating kapatid, sino ang tunay na Diyos? Opo. Ang pinakikilala po ng ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, nang siya po ay nasa lupa. Ang tunay na Diyos po ay walang iba kundi ang Ama. Ito po ang tunay na Diyos. Sapagkat walang ibang Diyos liban sa Ama na ipinakikilala ng ating Panginoong Kristo at ni Apostol Pablo. No? Edwin, pakinggan niyo po. Sa unang Korinto 8 at ang bersikulo po ay 6. Pakinggan po natin. Sabi rito, ngunit sa gana atin, may iisang Diyos lamang ang Ama. Edwin, nakakapagtaka no? Dapat, sinabi ni Pablo, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Hindi ganun ang payag ni Pablo Ang payag ni Pablo, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, na nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay, at tayo sa Kanya, kung nagbuhat po ang lahat ng bagay sa Ama. Ang Panginoong Kristo po ba ay nagbuhat din po ba sa Ama? Mga kaibigan at mga kapatid, pakinggan niyo po sa 16. Kailangan may talata 16:27 ng 1. Sapagkat ang Ama rin ang umiibig sa inyo, sapagkat ako'y inyong iniibig, at kayo'y magsisampalatayan na ako'y nagbuhat sa Ama. Nagbuhat ako sa Ama at naparito sa sanlibutan, muling iniiwan ko ang sanlibutan, at ako'y paroroon sa Ama. Sabi ni Pablo, may iisang Diyos lamang, ang Ama, nagbuhat sa Kanya ang lahat ng bagay. Panginoong Kristo nagbuhat din sa Kanya yung Espiritu ng Diyos nagbuhat din sa Kanya Kaya nga yung tinatawag na Espiritu ng Diyos, kasi sa Diyos yun. Mga kaibigan, kaya nga si Kristo tinatawag na anak ng Diyos, kasi galing yun sa Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya yung tunay na Diyos na ipinakikilala ng Panginoong Kristo ay walang iba kundi ito po ang Diyos Ama. Mga kaibigan at mga kapatid, yan din po ang ipinakikilala ni Apostol Pablo. Mga kaibigan at mga kapatid, maliwanag po yan. Kasi, kung sabi ni Pablo, dapat sinabi niya sa unang Korinto 8:6, ngunit sa ganang atin, may isang Diyos lamang, ang Ama, ang Anak at Espiritu Santo. Bakit hindi niya sinama yung Anak at Espiritu Santo? Doon tayo magrereklamo kay Pablo. Kasi ang sinabi ni Pablo, Ama lang Hindi po natin pwedeng dagdagan, hindi rin po natin pwedeng bawasan kung ano po yung nakasulat sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Ang Panginoong Kristo po, siya po ang berbo, siya po ay bahagi ng pagka-Diyos ng Ama. Tinatawag siyang anak ng Diyos sapagkat siya galing sa Diyos, yung Espiritu Santo ng Diyos. Kaya yung tinatawag na Espiritu ng Diyos sapagkat yun po ay galing sa Diyos. Hindi naman pwede, Brother Edwin, yung kamay ni Brother Edwin, hiwalay sa kanya. Kaya nga, kamay ni Brother Edwin at si Brother Edwin. Kasi galing kanya yung kamay, mga kaibigan. Ang Espiritu ng Diyos at ang Diyos ay Espiritu. Ang bawa, Brother Edwin, ang Diyos ay apoy. Ang apoy ng Diyos. Isa bang kaulungan, Brother Edwin? Ang apoy ng Diyos at ang Diyos ay apoy. Ang Espiritu ng Diyos at ang Diyos ay Espiritu. Kaya nga po mga kaibigan, ang sabi po sa Bible, sa Colossians 2:9, sabi roon, sa Greek word na tinatawag po yun na theotes. Sabi sa theotes na the state of being God. Yung pagka-Diyos ng ating Ama. Meron pong bahagi roon yung Anak at yung Espiritu Santo, mga kaibigan. Iisa lang po yun, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya malinaw po, yung Godhead, binubuo po yan ng Father, Son, and Holy Spirit. Bahagi ng Ama, yung Anak ng Diyos, at yung Espiritu Santo. Kaya nga, ang pinakikilala lang na Diyos ni Pablo ay walang ibang kundi ang Ama. May mababasa ba kayo sa Bible na Diyos Anak? May mababasa po ba kayo sa Bible na Diyos Espiritu Santo? Wala po tayong mababasa. Kaya nga po siya tinatawag na anak ng Diyos. Kasi meron po siyang Diyos Ama na kinikilala. Katunayan, Brother Edwin, hindi na siya tatawaging anak ng Diyos kung wala siyang Diyos at Ama na kinikilala. Dapat,
Ang mangyayari ito, mga kaibigan, dapat ang mangyayari sa Panginoon Kristo, sabi ng Bible, dapat ang nilagay ng Bible, Diyos anak. Kasi kung Diyos anak na siya, bakit kailangan pa ng Diyos anak? Yung ama, Diyos na yung anak. Mga kaibigan at mga kapatid. Dapat tapos Diyos Espiritu Santo. Wala po yun sa Biblia, mga kaibigan at mga kapatid. Pag may nabasa po kayo sa Bible na ang Diyos Espiritu Santo at Diyos Anak at Diyos Ama, lalabas po talaga na tatlo ang Diyos. Yun po mangyayari yun. Pero sa Bible, ang pinakikilala po na tunay na Diyos ng Panginoong Kristo ay walang iba kundi ang Ama. At gayon din po ang pagpapakilala ni Apostol Pablo na ang sabi niya, may iisang Diyos lamang ang Ama. Kasi bago niya ito sinabi, Brother Edwin, marami kasing Diyos na pinakikilala, no? Dito sa Corinthians At marami rin Panginoon. Pakinggan niyo po. Sa unang Korinto, 8 at ang versikulo 5. Umpisa natin sa 5. Sapagkat, bagaman, mayroong mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya na may maraming mga Diyos at maraming mga Panginoon. Sabi ni Pablo sa mga Corinthians, sapagkat bagamat maraming mga tinatawag na mga Diyos, maging sa langit o maging sa lupa, gaya na may maraming mga Panginoon at maraming mga Diyos. Pero sabi niya sa 6, ngunit sa ganang atin, may iisang Diyos lamang. Yung word po na iisang Diyos lamang, matibay po yun mga kaibigan. Hindi na po natin pwede dagdagan. Lamang nga lang, may iisang Diyos lamang. Sino yun? Ang Ama. At yung iisang Diyos na Ama na ito, dito po pasusukuin ang anak. Pakinggan niyo po sa isang talata ng unang Korinto 15 at ang versikulo po ay 24. Pakinggan niyo po mga kaibigan. Kung magagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Yung anak pala mga kaibigan, pagdating ng wakas, ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Sino to? Sa makatuwid bagay sa Ama. Maliwanag po. Pagdating po ng wakas, yung anak, ibibigay niya na ang, sabi niya, mga Edwin, no? Ibibigay niya na ang paghahari sa Diyos, ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama. Ibinigay niya ba sa sarili nga yung kanyang kaharian, Brother Edwin? Hindi. Sabi ng Bible, pagkadating ng wakas, ibibigay niya na ang kaharian sa Diyos sa makatuwid bagay sa Ama. And tapos sinabi ni Pablo, pagdating ng wakas, ibibigay niya na ang kaharian ng Diyos sa makatuwid bagay sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi ho ibibigay lang po yung paghahari. Kaya nga mga kaibigan at mga kapatid, ang pinakikilala po namin sa inyo nga isang tunay na Diyos ay walang iba kundi yung Diyos na pinakikilala ng Panginoon Kristo sa John 17 verse 3 at ang Diyos na pinakikilala po ng ating Apostol Pablo. Maliwanag po yan. Ngayon, Brother Edwin, kung Diyos ang Ama, ano ba yung pagkakilala ni Pablo sa ating Panginoon Kristo? Kasi ang tinutukoy lang ni Pablo na Diyos yung Ama. Diyos ba ang pagpapakilala ni Pablo sa ating Panginoong Kristo? Basahin po natin mga kaibigan. Kilala po ni Apostol Pablo, anak ng Diyos. Basahin po natin. Ang pagpapakilala ba ni Pablo, si Pablo po ay apostol ng mga hintil. Ang pagpapakilala ba ni Pablo sa anak kay Yesu Kristo, siya ba ay Diyos Ama? Pakinggan niyo po kung Diyos Ama yung pinapahayag niya. Pakinggan po natin sa 9 ng Gawa, versikulo 20. At pagdakay, kanyang itinanyag sa mga sinagoga, si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Tingnan natin ba din baka sa English iba. No? That He is the Son of God. So, maliwanag po. Ang pakilala po ni Pablo na ipinangaral niya sa mga sinagoga, si Jesus ay anak ng Diyos. Hindi niya sinabi, si Jesus ang Diyos at si Jesus ang Ama. Hindi po yan mga kaibigan at mga kapatid. Isa pa,
So, Brother Aljon, kung sa makatuwid ang sinabi ni Apostol Pablo na kinikilala niya ang ating Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos, si Apostol Pedro, mayroon din po siya pahayag na kinikilala niya ang ating Panginoong Hesukristo na anak ng Diyos. Okay, So, basahin basahin po natin sa ano. Okay, basahin natin mga kapatid. So, pinapangaral po nila sa Matthew, pakinggan niyo po, sa 16. Ito po ang pahayag ng Bible sa verse 16. At sumagot si Simon Pedro at sinabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang pahayag po ni Pedro ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sabi ba ni Jesus, Brother Edwin, mali ka. Pedro, mali ka. Ako ang Ama, ako ang Diyos. Sabi ni Kristo, tuloy po natin. At sumagot si Jesus at sa kanya sinabi, mapalad ka, Simon Barjonas, sapagkat ito hindi pinahayag sa iyo ng laman at dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. Pagka sinabi mo pala na si Jesus, ang Kristo, ang anak ng Diyos, mapalad ka pala. Mapalad. Amen? Bakit? Kasi yun ay ipinahayag ng Diyos Ama kay Pedro. Ngayon, pag pinahayag ba natin na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos, tayo ba ay sa Diyos? Pakasahin natin, mga kaibigan. Sa unang 1, pakinggan po natin, sa 4. At ang bersikulo po ay 15. Ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Masama ba na sabihin namin na si Kristo ay anak ng Diyos? Sabi po ni Juan, ang sino mang nagpapahayag na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa Kanya at siya ay sa Diyos. Kaya tama yung pagpapaliwanag ni Pablo Ang pakilala niya sa Panginoong Jesucristo, anak ng Diyos, sa makatuwid si Pablo, sumasa Kanya ang Diyos. At siya ay sa Diyos. Bakit? Kasi ang pakilala niya ay si Jesus ay anak. Ganyan din si Pedro, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang pinakikilala po ni Pablo na tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Ama. Gayon din po ang pinakikilala ng ating Panginoong Kristo nung siya po ay nasa lupa bilang anak. Siya po, mga kaibigan, ipinakilala niya na merong iisang Diyos na tunay ay walang iba kundi ang Ama, mga kaibigan. At ang lahat ng bagay ay nagbuhat sa Kanya. Kaya nga po, mga kaibigan, si Pablo, ang pakilala niya sa Panginoong Kristo ay anak ng Diyos. Ito po mga talata sa Gawa 9:20, si Pedro, ang pagkakilala niya kay Jesucristo ay anak ng Diyos. Sa 16 ng Mateo, si Felipe, sabi niya, kung tatanggapin mo ang Panginoong Jesucristo na siya ay anak ng Diyos, sa Gawa 7:38, yung pangaral din ng mga apostol, Brother Edwin, bago tayo magtapos. Dito po sa 2 Korinto 1, at ang bersikulo po ay 19. Ganito po ating maririnig. Sapagkat ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin sa inyo, ako at si Silvano at si Timoteo. Maliwanag po. Si Jesucristo na anak ng Diyos, na ipinangaral ni Pablo, ni Silvano at si Timoteo. Kakalabanin niyo pa si Pablo. Kakalabanin niyo pa si Timoteo. Kakalabanin niyo pa si Silvano. Ang pakilala nila na ang Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Maliwanag po yan. Basahin din natin, Brother Edwin, sa 2 Korinto 1 at ang bersikulo ay 2. Sumaininawa ang biyaya at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Maliwanag Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi mga kaibigan, kung siya rin yung Ama, siya rin ang Diyos, dapat ang sabi ng Bible, purihin nawa ang Diyos Ama na ating Panginoong Jesucristo. Ano nakalagay? Purihin nawa ang Diyos Ama ng ating Panginoong Jesucristo. May Diyos at Ama ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Bakit? Sapagkat siya po ay anak ng Diyos. Kung tunay po tayong mga apostolik, ang pakilala po ni Apostol Pablo kaya sa ating Panginoong Jesucristo ay anak ng Diyos,
gayon din kay na Felipe, gayon din po kay na Juan. Lahat po sila, kapakilala nila sa ating Panginoon Kristo ay anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At sa anak ng Diyos, sa kanyang pangalan, doon po tayo sasampalataya. Pagka hindi po kayo sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, hinatulan na po tayo, mga kaibigan at mga kapatid. 3:18 ng 1. Ano pahayag po ng Bible? Sabi rito ay ganito. Sapagkat, okay, 3:18, no? Brother Edwin, sabi rito. Ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na, sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Kaya po, pag tayo po ay hindi sumampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, meron na po tayong hatol, mga kaibigan at mga kapatid. Bagamat masakit yan, pero may hatol po. Pag tayo po ay hindi sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. At sa pangalan ng anak ng Diyos, ay dito po ay merong kapatawaran ng ating mga kasalanan. Unang 1, versikulo 12, ito po payag ng Bible, kayo'y sinusulatan ko, mumuti kong mga anak, sapagkat pinatawad sa inyo ang inyong mga kasalanan dahil sa kanyang pangalan. Napakahalaga po ng pangalan ng anak ng Diyos, mga kaibigan. Sasampalataya tayo sa pangalan ng anak ng Diyos, sapagkat yung pangalan ng anak ng Diyos, Brother Edwin, ito yung tutukoy sa Isaiah 9:6. Ipapanganak ang isang bata, tatawagin ang kanyang pangalang kamanga-manga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yung tatawagin makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, yung pangalan ng bata. Hindi mismo yung bata, kundi yung pangalan ng bata na ibinigay sa kanya ng Ama. Yun po yung tatawagin kamanga-manga, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. So, maraming salamat po sa lahat po ng ating mga viewers. Patuloy po tayo sumubaybay sa Apostolic Back the Bible. At kung meron pa po tayong mga tanong, ay dahil overtime na po tayo, mga kaibigan at mga kapatid, susunod po natin tatalakayin sa sunod na Martes. Sasagutin po natin yung mga inyong mga katanungan tungkol po sa pagka-Diyos ng ating Panginoon Kristo. Kaya natin kay Brother Edwin, pagkakataon. Maraming pong salamat sa mga viewers na nakikinig at sumain nyo nawa ang kapayapaan ng Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga kapatid. Amen. So susunod po sa Martes po, tayo po ay muli ay magkarinigan at batiin natin yung ating mga viewers. Batiin natin si Brother Saren, Norwin Saren, batiin po natin, no? Si Erwin Hernando, alam ko po marami po kayong mga tanong, pero dahil limitasyon lang po ang ating mga oras. So, sabi niya, no problem po sa anak ng Diyos, tanggap ko po yan. Dahil nga po, sa dual nature ng Diyos. Ito lang bang namatay ay nabuhay ay yung anak. Okay, maganda rin ito, no? Ito na lang yung bang namatay at nabuhay ay yung anak. Edwin, no? Pagka talakayin po namin yan, yung anak lang ba yung nabuhay? Siya rin ba yung namatay? Na may sagot po yan ang Biblia. Talakayin po natin sa Martes. May abati natin si Betty Alones, Brother Biboy Alones, si Jerry Hangad, Kato Abela. Tama ka, Pastor. Kapatid lang po. Ang anak ay pinadala sa pangalan ng Ama. At ang Espiritu Santo ay pinadala sa pangalan ni Jesus. At ang pangalan ng Espiritu Santo ay Jesus dahil ipinadala siya sa pangalan ni Jesus. So, maraming salamat, Brother Jerry Hangad Kato. Pagpalain po kayo ng Panginoon Kristo. Brother Jasper, ano po ba ang name ng Ama? Okay, sasagutin po natin yan, mga kaibigan. So, batiin po natin, Sister Arlene Guevara, Brother Norman Saren, sa inyong pong lahat, mga kaibigan, at patuloy po kayo sumubaybay. Si Jovelyn Ayag, Decrecto, no? So, pasahin natin muli, bigyan natin pagkakataon. May katanungan din ako kay Pastor. May mabasa ba sa Bible na si Kristo ay hindi Diyos? At pangalawang punto ko po ay may mabasa rin po ba na mali na sambahin si Kristo sapagkat hindi siya Diyos? Pangatlong punto po ay may mabasa rin po ba na marami ang nagkamali pagka naniwala kay Kristo ay Diyos? Sagutin po ninyo ito sa pamagitan rin ng video live.
Okay, Jubilin Ayag Dikrito, sapagkat yung amin pong oras ay limitado. Wag po kayong mag-alala. Yung mga tanong nyo po ay sasagutin po natin yan pagdating ng Martes at subaybayin nyo po ang Apostolic Back to the Bible. Yung mga tanong nyo po mga kaibigan ay hindi po namin tatakasan yan mga kaibigan. Kasi yung mga tanong, dapat po ito hinaharap. But Edwin, no? Hindi ito tinatakasan eh. So, yun po mga kaibigan, mga kapatid, sa susunod po ng Martes, ay pagpalain po kayo ng ating Panginoon Kristo muli. Ito po ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara at Si Brother Edwin Durmal. pagpalain po kayo ng ating Panginoon Kristo. Ito po ang Apostolic Back to the Bible.